quality goldfish. Good morning mga ka-groomers! Once again, this is Fritz Sinisa and welcome to my vlog. So mga ka-groomers, before I continue, please don't forget to like and subscribe for more videos in the future para updated naman kayo and also to support my channel. And again mga ka-groomers, our content for today, this is in regards, it's very basic. This is in regards to our quality or to my quality goldfish. So first, again, as I mentioned mga ka-groomers on my videos before na hindi naman basta-basta ma-achieve ang quality na goldfish sa pagpapakain lang ng mga mamahaling pellets. So again, we need to we have a lot of things to consider before natin makukuha yung mga good result, because I always receive a message na paano po pagpa-develop ng kulay, paano sila lumaki ng ganyan, yung goldfish ko bakit ganito lang kalaki, for how many months ko na inaalagaan. So that's the reason why I decided to create this content mga ka-groomers. Konting review lang sa mga basic tips and needs na kailangan nating gawin sa ating pag-aalaga ng isda, and also to make them healthy. So again, let's go on. First is the growth. So once again, lalo na sa mga newbies today, yung mga binibili nilang isda is yung mga most of the time is mga potential or growable. So mga juvie size, that's around 5 to 7 cm body size. So sa mga ganyang kalaking mga especially rancho, let's focus on rancho kasi yung nakafocus ako most of my fish for my business. Let's just say business ko na kasi ito is nagpo-focus ako sa rancho. Nasa challenge kasi ako sa rancho mga ka-groomers. So again, for the growth mga ka-groomers, alam naman natin na yan yung mga sizes na kinukuha ko from my breeder. Shout out to John Rizzo team, Bulling It line. So 5 to 7 cm. Most of, yung iba pa nga is mga 4 cm pa. So mga show potential lang yan lahat mga ka-groomers. So paano ko sila pinapalaki? As you can see on the video mga ka-groomers, yung pond ko, yan yung nilalagyan ko ng mga show potential ko. So as you can see mga ka-groomers, malaki yung space nila. And as you can see the water quality. We will tackle about regarding on the water quality later on. So may tatlong drum filter yan. May pump on each drum para talaga maalagaan yung quality ng tubig. So not just changing water every day mga ka-groomers. So you need to also to have a good filtration. So we will tackle that later on again as well. So again, for the growth, mga groomers, much better if malaki yung area nila na paglalagyan para mas ma-boost yung paglaki nila. Hindi ba sila maputol yung pag-growth nila, yung paglaki nila. And as I regrow them on my pond, so I use live food talaga para mabilis yung paglaki. So again, for the growth, yan yung style ko. Again, this is on my own experience mga ka-groomers. And for the water quality, as I mentioned, I use 3 filtration system. And aside from that, I do water change every day. Not just in my pond, but in my aquarium. So, in short mga ka-groomers, medyo effort talaga magpalaki ng isda
magpalaki at magpaganda. Hindi yan basta-basta na pinapakain mo lang dyan sa gilid, nilalagay mo lang sa sala or sa outdoor na for grooming tank mo without any effort na gagawin aside from the water changing, cleaning of filtration. Yan yung mga effort na as a seller or as a groomer, yan yung mga binabayaran nyo na expenses. Kaya hindi namin kayang magbigay ng mga low budget or low price na mga isda. Kasi paano paano naman yung mga expenses namin? And again, for me, hindi ko naman pinipilit na bilhin yung mga isda ko kasi I know it's kind of expensive, mga ka-groomers. Yun lang yung mga gustong bumili yung mga customer ko. Walang pilitan. Okay? So, again, for the water quality, mga groomers, it helps them grow na mas mabilis pag maganda ang water quality mo. Kasi dyan yan nabubuhay yung isda, mga groomers, sa tubig. So, make sure na maganda yung water quality and also yung filtration. As we are talking, yung filtration ko, medyo yan yung isa sa pinakamagastos, mga groomers. Yung mga jop mat, yung mga aside from the jop mat, ano ba yung filter brush, and also the net, and also talhabas yan. Yan yung grabe talagang gastos niyan. Pero it's okay. Ang goal ko naman is to provide good quality fish kahit local lang. Okay? And also for feeding, of course, hindi naman yan ganyan kalaki yung mga isda natin if ever tinitipid natin sa pagkain. So, for the feeding, mga groomers, again, most of the time kasi yung especially yung our newbies, nagmamadali kasi sila palakihin yung isda. And considering na maliit yung area nila, maliit yung filter nila, and hindi sila constantly nagwa-water change. So, kasi nagtitipid. So, in short talaga, mga groomers, if you want to have a good result, make sure na kaya niyong gumastos ng medyo may budget talaga ba para sa isda lang. Hindi yung kasi most of the time makikita ko may nagbebenta na ng mga murang isda. So I understand na medyo need siguro nila ng funds or yung iba nagko-quit na sa hobby. That's the time na medyo marami talagang mura na isda pag ganyan, mga ka-groomers. But for me, as a seller, as a groomer, medyo hindi ko kayang ibigay yung ganyan kamurang gusto ng mga buyer. And also, mga ka-groomers, I just want to add lang, especially especially sa mga newbies, kasi gusto nila yung grabe yung kulay, intense yung kulay. So, aside from giving them a color enhancer, mga groomers, naka-direct sunlight sila. And for that, direct sunlight, if direct sunlight, of course, risky yan kasi hindi naman araw-araw maganda ang panahon. So, yan yung struggle din sa mga naka-direct sunlight. And of course, for our may nagtatanong kasi na hindi ba ako nagbebenta ng mga juvie size. Siguro nagbebenta ako ng mga 7 cm or 8 cm, yung mga semi-groom na. The point is, ayaw kong magbenta ng potential na mga juvie kasi as I mentioned, most of our customers nowadays are newbies. So, what if hindi nila kayang pagandahin yung isda? So, sa akin pa rin, baka sabihin nagbebenta ako ng mga pangit na mga isda. So, yan yung ina-avoid ko, mga ka-groomers. And I hope you understand na medyo mahal talaga. Kahit mga 7 cm na potential sa akin, mahal talaga. Kasi semi-groom na sila. Yun bang nakikita na talaga na ang ganda ng isda? Kasi marami na kasi ngayong nagbebenta na
ganyan, potential, ganyan. So, ayaw kong magbigay ng, gusto ko kasi magbenta ng isda ng mga ka-groomers, yung kita na talaga yung quality ng isda pa. Tulad nitong nasa mga videos natin ng mga Lars to Jumbo Ranchos. But again, mga grade A lang ito mga groomers, hindi ito mga show potential or show grade. It's just a grade A. So may grade B din tayo na medyo lower price, and this one is the a little bit higher on the grade B na price. Yung mga show potential at show grade, iba din yun. Medyo mahal na rin yun. Kasi if we're talking about show grade, yan yung mga show winner ko na mga isda. And most of the time, yan yung mga mabilis maubos. Kasi proven na. So, again, if you have any questions or inquiries mga ka-groomers regarding on the prices of the fish, you can always send me a message on my Facebook account, which is Fritz Sinisa, my main account. And you can also send a message to Fritz Goldfish. That is my second account mga ka-groomers. Doon ako nagbebenta ng mga isda. Or doon ako nagpo-post ng mga for sale natin ng mga isda. Okay? So again, hopefully mga ka-groomers, tulungan natin yung mga local breeders natin. Huwag natin masyadong baratin kasi hindi madaling mag-alaga or mag-breed ng mga magagandang isda. Okay? And once again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.